Magandang araw mga kaibigan. Ako ang inyong gabay sa labirintong ito ng katotohanan at kasinungalingan, isang mundo kung saan ang digital na pulburon ay hindi lang matamis, kundi nakakalason. Ngayon, Abril 9, tatalupan natin ang isa sa mga pinakakontrobersyal na balita na bumalabog sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang tinaguriang pulburon di video. Pero hindi ito simpleng chismis sa kanto o kwentong barbero. Ito ay isang malalim na plano, isang digital na kudita at isang kwento ng pagpapatalsik na mas makulay pa kesa sa teleserye pinapanood ng nanay mo. Kaya't mupo ka, kumuha ng kape o ng pulburon kung gusto mo ng irony dahil ilang minuto tayong maglalakbay sa likod ng deepfake na ito. Handa ka na ba? Tara na! Noong Hulyo 2024, habang si Pangulong Marcos Jr. ay abala sa kanyang ikatlong State of the Nation address, isang bomba ang sumabog, hindi sa Malacanang, kundi sa cyberspace. Isang video ang kumalat na parang apoy sa damuhan. Si Marcos Jr. o kung ano ang mukha siya na umihit ng cocaine sa ilong at tumitirik ang ulo pabalik. Pero teka muna ha, bago ka malaki sa kakilala mong adik sa kanto, narito ang plot twist. Peke ito. Isang AI-generated, digitally enhanced na obra mestra ng paninira. Ang tanong, sino ang nasa likod nito? At bakit? Ang sagot ay hindi lang nakakagulat, nakakabaliw. Sa hearing ng House of Representatives na pinapangunahan ni Representative Romeo Acop, isang pangalan ang bumulaga, Vincent Cunanan, aka Pebbles, isang social media personality na biglang naging whistleblower. Siyang nagbunyag ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Oo, si Attorney Harry Roque na dating mukha ng katotohanan sa ilalim na nakarang administrasyon ay isa raw sa mga utak sa likod ng pagpapakalat ng deepfake na ito. Pero hindi lang yon ha. May plano pa raw itong gumuho ang gobyerno. Parang pelikula ni Fernando Poe Jr. yun ha. Pero sa halip na baril, keyboard ang gamit. Flashback tayo mga kaibigan. Sa isang hapunan daw, pagkatapos ng hakbang ng maisog rally sa Hong Kong, si Cunanan kasama ang ilang personalidad ay dumalo sa isang private dinner kung saan si Roque raw ang bida. Ayon kay Cunanan, pagdating niya sa restaurant, mainit ang usapan tungkol sa isang peking larawan ni Marcos Jr. na magpapabaksak sa kanyang imahe. Sabi ni Cunanan, when I arrived at the restaurant, okay, that the photo was the topic. Pero hindi ito basta larawan. Umusbong ito mula photo tungo sa video at hindi lang simpleng i-edit sa Photoshop. Pinag-usapan daw kung paano ito ilalabas sa pamamagitan ng foreign influencer o international journalist para magmukhang legit. Parang script ng spy thriller, di ba? Diba? Pero hindi ito fiction. Totoo itong nangyari. Si Roque daw, ayon kay Cunanan, ang nanguna sa usapan. Sabi pa nga raw niya, they made a mistake. I'm good at bringing down governments. Ouch! Parang linya muna sa kontrabida sa teleserye. Pero mas matindi ha, kasi totoong buhay ito. Walang konkretong plano na napagkasunduan sa hapunan, pero malinaw ang layunin, siraan si Marcos Jr. at gawing katawa-tawa ang kanyang pamahalaan. Fast forward sa Hulyo, July 22, 2024, ang araw ng SONA sa Los Angeles, California, habang si Marcos Jr. ay nangangako ng mas magandang bukas sa harap ng Kongreso, isang US-based vlogger na kilala bilang Maharlika ang naglabas ng unang version ng deepfake video na ito. Sa clip, isang lalaking kamukha ni Marcos ang umihit-hit ng cocaine pero hindi siya iyon. Ayon sa Philippine National Police at mga fact-checkers, AI-generated ito, digitally enhanced para magmukhang si BBM. Pero teka, paano nalaman ni Maharlika ang tungkol dito? Si Cunanan ang may sagot. Ilang araw bago ilabas ang video, nag-message raw si Maharlika sa kanya. Sinabing he's wearing green, go along with it. Parang direktor na nagbibigay ng cue sa artista. At noong August 25, 2024, isang mas malinaw na bersyon ang video ang inilabas.
mula sa blurring original na malinaw na hindi si Marcos hanggang sa enhanced version na mas convincing, sabi ni Cunanan, kung titignan mo ng mabuti, hindi talaga si BBM yon. Kilala ko siya, hindi siya yon. Pero sa mata ng publiko, sapat na ilusyon para maghasik ng kaguluhan. Tanong, hanggang saan kaya aabot ang ambisyon ng mga nasa likod nito? Si Cunanan nang tanungin kung plano bang patalsikin ng gobyerno, walang gatol na sinabi, yes, I think that was their plan. Pero sino ang they? Hindi lang si Roque, sabi niya, may iba pang kasabwat, mga anino sa likod ng kortina na hindi pa nahuhuli ng spotlight. At si Maharlika, siya ba ang puppet o isa rin siya sa mga mastermind? Ang timing ng paglabas ng video kasabay ng SONA ay hindi aksidente. Gusto nilang ilagay si Marcos sa hot seat habang ang buong bansa ay nanonood. Pero hindi rin natin maikakala ang theatrical nito. Parang sinadya na maging over the top cocaine snorting president. Question mark. Sa Hollywood nga, reject script na yan. Kaya may tanong, seryoso ba tong destabilization plot o isang malaking prank na nag-backfire? Ang sagot, mga kaibigan, nasa susunod na bahagi ng ating kwento. Matapos ang testimonya ni Cunanan, hindi nagpahuli sa Harry Roque. Sa isang Facebook live stream, kasama si Maharlika, tinawanan nila ang mga aligasyon. Absurd, sabi nila. Pero teka, kung absurd, bakit kailangan mag-live stream para magmalinis? Parang guilty na caught in the act sa pelikula. Si Roque kilala sa kanyang matalas na dila, hindi directing tinugunan ang detalye ng hapunan sa Hong Kong. Si Maharlika naman, tahimik lang tungkol sa mensahe niya kay Cunanan. Pero parang sinihan ito puno ng plot holes, pero gusto mo pa rin malaman ang ending? Ngayon, pag-usapan natin ang teknolohiya sa likod nito. Ang pulburon video ay hindi basta edit sa cellphone. Ito ay obra ng artificial intelligence. Mula sa blurry na raw footage, ginamitan ito ng enhancement tools at AI para magmukhang totoo. Sabi ni Cunanan, they release a blurred raw video to make it look more like a BBM. Then enhance it to make it more believable. Parang magic trick, pero sa halip na sombrero at kuneho, laptop at cocaine ang props. Sa panahon ngayon, ang deepfake ay hindi na bagong balita, pero ang paggamit nito sa politika, iyan ang nakakatakot. Isang video lahat, maaari nang guluhin ang isang administrasyon. Kaya't ang tanong, paano natin maproprotektahan ang katotohanan sa isang mundong puno ng digital na pulburon? Sino ang dapat sisihin? Si Cunanan, whistleblower, pero dating kasama sa plano? Si Roque na itinuro bilang utak pero mariin ang pagtanggi? O si Maharlika na nagpapalaganap ng video pero tahimik sa tunay na pinanggalingan nito? Sabi ni Cunanan, not just attorney Harry Roque, I don't know who else, but definitely not just him. Parang detective story ito na walang malinaw na killer pero maraming motibo. Ang mas malaking tanong, paano natin huhusgahan ang hustisya sa kasong ito? Bilang AI, hindi ko pwedeng sabihin kung sino ang dapat parusahan. Pero kayo, mga kaibigan, kayo ang hukom dito. Ano sa tingin ninyo? Sa loob ng mga ilang minuto, nilibot natin ang kwento ng pulburon video. Mula sa hapunan sa Hong Kong hanggang sa deepfake na nagpabaksak ng katahimikan, isa itong babala sa panahon ng teknolohiya. Ang katotohanan ay madaling baluktutin at ang kasinungalingan ay madaling gawing viral. Pero isa rin itong paalala. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa sa atin, sa ating kakayahang mag-imbestiga, magtanong at magmalasakit. Kaya sa susunod na makakita ka ng video online, huwag agad maniwala. Baka fulburon lang yan. Matamis sa simula, pero lason sa huli. Salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na misteryo, abangan.